basta-bastang baguhin. Kaya ako, pabor ako na ituloy kung anuman ang rules ng COMELEC. COMELEC ito eh. COMELEC nagsabi, magmula pa sa Cagayan de Oro, walang notes. Para makita ng sambayanan, ano ba talaga ang iniisip, ano ba ang methodology ng pag-iisip, ano ang judgment, ano ang pag-analyze at pagsagot ng bawat kandidato. Hindi yung may binabasa na kung ano-anong papel. Kaya yun ang nangyari na tumagal, siguro more than 1 hour, na inaantay namin kung ano ang magiging pasya. Finally, ay nakausap ako ni chairman ng COMELEC, Andy Bautista. Ang sinabi ko sa kay Andy ay simpleng-simple. Sinabi ko ay, Chairman, naandito kami sa imbitasyon ninyo. This is a COMELEC sponsored debate. Kaya ano ba ang rules ninyo? Pagpasyahan mo. Sabi niya, ang rules namin ay no notes. Di sabi ko, di susunod ako doon. Di ba? So yun lang ang nangyari doon. And it was the COMELEC who finally said, okay, no notes. Sila yun, decision nila yun. Oo, apparently kasi, hindi ko namang, siguro sila na magpapaliwanag. At nadinig nyo naman ang paliwanag ng Channel 5, ni Lucy Cruz, no, na apparently, meron taga Channel 5 na nagsabi, sabi nila, no, na nagsabi pwede ang notes. Hindi naman ako kabahagi dun sa mga usapin na yun, kaya hindi na ako magko-comment doon. Ang alam ko lang ay simpleng-simple lang ito. May patakaran ba tayo o wala? Para sa ating bansa, isa sa mga dahilan kung bakit mahina ang ating pag-usad sa ekonomiya ay nagpabago-bago ang ating mga patakaran at ang ating rules. Parati natin nadidinig yan, kailangan rules-based. Kailangan hindi pa bago-bago ang policy. Kailangan malinaw para napaghahandaan ng lahat. At lahat naman kami mga kandidato, alam namin na itong patakaran. Kaya para sa akin, importante kung ano man ang rules, ay yun ang masunod. Sir, what do you think of the idea that in the end, his documents or notes were still there with him in the voting? Well, palagay ko ang ating mga kababayan na mismo makakapagsabi. No? Nakikita nila, eto ang patakaran. Pero apparently, kay Vice President Binay, feeling niya, special siya. Di ba? Nagsabi na, malinaw, no notes, no papers. Sir, I won't repeat the names that they used, but he did resort to name calling at some point. How do you feel about it? Well, para sa akin, nakikita naman ng ating mga kababayan, ang pagkapangulo ay hindi nadadaan sa pagkapatutsada. Ang pagkapangulo ay hindi nadadaan sa pasiga-siga. Pagkapangulo ay nadadaan sa liderato. Ganyan ba ang uri ng liderato ni Mayor Digong Duterte? Yan na lang ba ang kanyang masasabi na mga patutsada, mga name calling, mga kung anong sinasabi? Wala sa issue, wala sa sustansya, wala sa laman. Buhay ng tao ang pinag-uusapan dito. Kapakanan ng ating bansa, ekonomiya natin, foreign relations, lahat itong mga bagay na ito, kung hindi ba niya makuha ang gusto niya, o hindi niya maunawaan ang issue, ay magne-name calling na lang ba siya? Do you find it offensive? Hindi, kilala ko naman si Digong. Kung hanggang dyan na lang ang kanyang pag-argumentation, tanggapin na lang natin yan. Sir, last question aside. Outside of the shadow of the president, who are you? Kilala ninyo si Mar Rojas. Kung anong nakikita nyo, yun siya. Halimbawa, inisyu nila kung bakit ako pumupunta sa mga sakuna, bakit ako pumupunta sa frontlines. Senadora Grace, sabi niya, siya hindi pupunta sa frontlines. Ako, sabi ko, yan ang tatak ng aking liderato. Sa bawat pagkakataon, pupunta ako sa frontlines. Kung may magagawa ko bilang Pangulo, ay gagawin ko doon sa frontlines. Ang battle naman ay wala doon sa likuran. Ang battle ay nasa frontlines para barangay captain ka man, pulis ka man, doktor ka man, sundalo ka man. Alam mo na ang rumeresbak sa iyo ay ang buong pamahalaan sa pamumuno ng iyong Pangulo. I mean, pupuntahan natin lahat ng mga COMELEC authorized debates dahil mahalaga para sa mga kababayan natin, malaman nila saan ba natin dadalhin ang ating bansa. Ang bawat kandidato, maraming sasabihin yan sa kampanya, sa entablado, sa press con, marami. Pero sa dulo, ano ba ang mangyayari sa ating bansa? Ano ba ang magiging kinabukasan ng ating mga anak? Napakalaki ng tinataya natin dito. Bukas natin ito at ng ating mga anak. Napakahalaga nitong pagpili na ito at dapat lamang malaman ng mga mamamayan kung sino, ano ang pagkatao nitong mga nagpapapili sa kanila. Thank you. Okay na, okay na.